hello po. At alam ko, summer na, mainit na ang panahon. Ano yung mga naiisip mong pagkain, inumin na gusto mo matikman o kainin? At dahil summer na nga, no, paglabas mo pa lang ng bahay, grabe, sobrang init. Kaya naman gustong-gusto natin minsan yung mga matatamis, malalamig, napapawi sa init ng ating katawan kahit panandalian lang. Kaya naman ngayong araw, samahan niyo ako dahil sagot ko na ang recipe para naman pwede mo nang matikman, pwede mo pang pagkakitaan. Ako po pala si Manay. Sa mga viewers na bagong pasok, welcome po sa ating kusina. Ngayong araw, samahan niyo ako dahil gagawa tayo ng mala ice candy o ice cream na pinagsama na ice candy. Dahil marami na rin po ang nag-request nito. Ito, ang tawag ko rito ay Magnum Ice Cream with Pinipig. So, Magnum Chocolate with Pinipig ang ating ituturo. Kaya naman, para tayo mag-uumpisa, meron tayo kagad ditong pinipig. Kaya naman, tara na at atin ang umpisahan. So, unahin natin, meron tayong 1 1/4 cup ng raw na pinipig. So, meron naman nabibili na sa palengke na yung luto ng pinipig, yung natusta na siya. So, pwede naman yun na yung gamitin ninyo. At dahil nga ito yung nabili ko, kaya kailangan ko pa siyang, ang tawag dito, ibubusan natin para maluto. So, bubuksan na natin yung ating induction cooker. So, isasagag lang natin to, or tawag dito, ibubusan lang natin sa katamtamang apoy. Tapos, hihintayin natin yun na para siyang nagiging popcorn. Napakasarap nito papakin, di ba? Lalo na kapag ilalagay mo sa halo-halo. So, bali dito, lulutuin lang natin siya sa katamtamang init lang o apoy para po hindi naman siya masunog. So, habang hinahalo ko siya, habang tumatagal, ayan o, nagiging para na siyang popcorn. Kumukulubot na yung kanyang itsura, bawat isa ng ating pinipig. So, eto, napakasarap nitong papakin. So, papakita ko sa inyo ng malapitan para makita ninyo. So, yan o. Nakikita ninyo, di ba, nag-i-start na siya na, nagkakameron siya ng kulubot na nagiging popcorn. Kaya kailangan huwag yung iiwanan. Tapos, continuous lang sa paghalo kasi madali lang naman tong maluto. So, hindi na ako naglagay dito ng oil. Niluto ko lang siya sa pan, tapos continuous ang paghalo, tsaka napakadali lang nitong maluto, hindi ito aabutin ng matagal. Kaya wag ninyong iiwanan. Ang bango. Ayan. So dahil luto na to, pwede na natin i-off yung ating electric stove. At pwede na natin tong hanguin, ilipat sa ating pinaglagyan kanina, tapos mag-proceed na tayo sa ating susunod na gagawin. So, lagyan natin dito. So, dahan-dahan para hindi matapon. Yun nga lang ang kagandahan kapag ikaw yung magluluto ng pinipig, sure mo na hindi siya yung tawag doon, yung stock. Kasi minsan yung nabibili sa palengke, yung mga stock na kapag kinagat mo or natikman mo, lasa na yung parang luma. So, pag ikaw yung nagluto, ay nga lang, sure mo na, bagong luto yung pinipig na gagamitin natin. So, set aside na muna natin to. So, ngayon, dito naman tayo sa ating pangalawang gagawin. Bali, ito yung magiging cream na talagang mala-ice cream yung ating ice candy. So, napakasimple lang, 3 lang yung sangkap na kailangan natin dito. So, una, meron tayo rito. Ito yung evaporated milk. So, ang gamit ko rito ay 2 malaki ng evaporated milk na 370 ml ang sukat. Any brand naman ng evaporated milk ay pwede nyong gamitin. Pwede rin naman ang fresh milk. Then, meron tayo rito condensed milk na 390 grams ang sukat. So, any brand, pwede nyong itry. Then, meron tayo rito, ito umaapaw at itong pinaka-importante, ang magpapakreamy ng ating Magnum Chocolate with Pinipig Ice Candy, yung ating all-purpose cream. So, ang gamit natin dito ay 3 piraso ng 250 ml. Gagamit din tayo dito ng hand mixer.
So, kung wala kayong hand mixer, pwede nyo itong i-skip. Pwede kayong gumamit ng whisk. Tapos, kakailanganin natin ng isang malaking lagayan para naman mas mahalo natin ng maayos. So, mag-start na tayo. Unahin natin ilalagay itong ating all-purpose cream. Ilagay na natin itong ating all-purpose cream. Mas mainam po na chilled overnight. Sa chiller po ilalagay, wag sa freezer ha. Kasi kapag sa freezer ninyo, pinalamig ang inyong all-purpose cream para siyang magiging scrambled egg. So, hindi nyo na siya magandang gamitin para pag ginagamitan natin ng hand mixer, hindi na siya yung nagvo-volume o umaalsa. So, once na nailagay na natin, gamit ang ating hand mixer o whisk, i-mix lang natin hanggang sa mag-volume yung ating all-purpose cream. Then, once na okay na, kapag nag-volume na yung inyong all-purpose cream, so pwede na natin isunod ilagay yung ating condensed milk. So, dapat yung inyong condensed milk na gagamitin ay chilled din overnight. Dapat po lahat ng gagamitin ay malalamig para maganda po ang ating mixture ng ating ice candy. Then, kahit hindi na natin gamitin yung ating hand mixer, tapos ay hahaluin lang po natin. So, napaka-creamy nito. Ngayon, kung gusto niyo i-double yung recipe, kung pang maramihan, i-double niyo lamang po yung recipe na nabanggit ko. So, yan. Pwede niyo pang dagdagan yan ng condense kung gusto niyo mas matamis pa rito sa timpla natin. Pero gusto ko kasi yung lumalaban yung pagka-creamy ng ating all-purpose cream para hindi naman siya nakakaumay. So, mix lang natin ng ganyan. At kapag nahalo na natin, isusunod na rin natin yung evaporated milk. Pwede rin ang fresh milk. So, malamig din to. Siyempre, sisimutin natin yan para walang sayang. Dahil ang mamahal na ng mga bilihin ngayon. At ating hahaluin. So, kaya hindi na tayo gumagamit dito ng hand mixer kasi kapag ginamitan nyo ito ng hand mixer, bubula siya. So, ang pangit tignan. Kailangan yung saktong pagkahalo na lang kapag ganito na. Kapag ilalagay na natin yung condensed and yung ating evaporated milk. At para sa ating panglas, yung ating tinabi na pinipig, ito yon, ilalagay na natin. Yan o. So, the more na may maraming pinipig, mas masarap. So, ilagay na natin lahat. Kasi masarap yung kapag may kinakain ka or may tinitikman ka na ice candy o ice cream, diba? Tapos mayroon kang nangangata na malutong, na parang nuts. Ayun. So, kung ayaw ninyo ng pinipig, pwede kayo maglagay dito ng mga cashew nuts, mga ganun. So, bahala na kayo. Or kung hindi talaga kayo kumakain nun, skip nyo na lamang to. Ayan, nahalo na natin. So, ang gagawin na natin dito, ilalagay muna natin to sa fridge para mapalamig natin. Then, tayo naman ngayon ay gagawa ng ating chocolate ganache. Kasi nga, di ba, Magnum choco with pinipig yung ating gagawin, di ba? So, kailangan meron tayong chocolate. So, ilagay na natin to sa ating chiller. So, hayaan lang natin to dito ng mga ilang minuto. Mamaya na natin balikan. So, habang pinapalamig natin yung ating nagawa, so gagawa naman tayo ng chocolate ganache gaya ng sabi ko.
So, ang gamit ko rito ay dark chocolate compound ng Bakersfield. Ayan, mga manay. So, gagamit ako rito ng 350 grams. Wala na tayong ilalagay na milk o tubig. Tutunawin lang natin to sa microwave oven. Kung wala kayong microwave, pwede naman po sa double boiler. So, yun lang. So, i-chop lang natin to ng maliliit para mabilis natin matunaw sa ating microwave oven. So, start na tayo mag-chop. Tinatago ko to mga manay kasi yung mga bata, pinapapak to. Wala ka namang ulamin. Ang kulit. Alam. O, diba? Nalagay na natin. Maghuhugas lang ako ng kamay. So, yan. Okay na. I-microwave ko lang to ng 1 minute. Hintayin natin yung 1 minute. So, ayan. After 1 minute, i-check na natin. So, mainit-init pa to. Then, gagamit tayo ng spatula. Kasi kailangan hugasan natin lahat ng ating mga kakalakan. At may kita ninyo, ang bilis niyang matunaw, no? So, kapag ganito na, habang tunaw to, ang gagawin natin, gagamit na tayo ng plastic ng ice candy. So, ilalagay natin to sa ice bag o ice candy bag. Pakita ko sa inyo. Yung ganito, kita ba ate? Ang size nito ay 1 1/2. Ayan. So, ito yung ating gagamitin para mataba-taba yung ating ice candy na gagawin. Or may mas malaki pa nito yung number 2. So, bahala na kayo kung anong size yung gusto nyong gamitin. So, maglalagay tayo dito, gagamit tayo ng imbudo para po malagyan natin lahat. So, walang masayang. So, kailangan dito, habang malabnaw pa yung ating chocolate or lusaw pa, kailangan mabilis tayong gumalaw. Isuksok ninyo ng maigi yung ice candy bag para hindi siya magkalat. Tapos, gamit kayo ng 1 tablespoon para pare-parehas ang sukat ng chocolate ang inyong ilalagay. Tapos, dahan-dahan ninyong gamitin ang imbudo. So, kailangan dito yung malaking butas ng imbudo para mabilis. Yan. Kapag okay na, taktak natin yung mga kulang. Tapos, ganyan. Gagawin ninyo, dahil yan pa ay mainit, ipa-flatten natin yan ng ganyan. Yan. So, ganyan yung magiging itsura dapat ng ating ice candy. Kasi mamaya lalagyan natin yan ng cream sa loob. So, ulit-ulitin lang ang procedure gaya ng pinakita ko kanina. Isuksok hanggang makarating sa pinaka baba. Tapos, maglagay ng 1 tablespoon ng chocolate. Tapos, itaktak natin para mabilis. Ayan. Para lahat malagyan. Para pantay-pantay lahat yung nakalagay na chocolate. Tapos, ganun. I-flatten. Ganyan. So, ganyan lang kadali. Kita ba, anak? Ulitin. Kasi kapag mabagal kayong kumilos, titigas yan chocolate, tutunawin nyo ulit yan. Kaya kailangan mabilis tayong kumilos. Gaya ng sinabi ko kanina, kung meron kayong tawag dito, malaki ang butas na imbudo, mas mainam. Ganyan. So, ganyan lang po kadali.
Kaya yung paggawa nito, kailangan, kung pang negosyo yung gagawin ninyo, mas mainam meron kayong katuwang para mabilis kayong kumilos. Pero kung pang bahay lang, kaya nyo na to. Kaya nyo na magsulo. Ayan. Tapos parang tinatapik-tapik nyo lang na ganyan. So, ganun lang. So, ngayon, tapos na tayong maglagay sa ating mga ice candy bag ng chocolate. So, habang ito ay malambot pa, kukunin na natin yung ating pinalamig sa ating rep. Ayan, malamig-lamig talaga. So, kailangan talaga na malamig para makapag-set kagad yung ating chocolate. Yung mga anak ko, yung ngiting tagumpay. Then, gagamit tayo ng sukatan at imbudo para pare-parehas ulit yung ating malalagay sa ating ice candy. So, ganyan. Tapos, maglalagay tayo. Ayan. Hanggang sa mapunta dun sa pinaka baba. So, dahil may pinipig, kailangan natin ng pangsuksok para hindi siya magbara. Pero again, kailangan nyo mas malaking butas ng imbudo para dire-diretso yung daloy at mabilis yung ating paggawa. Then, kapag nakapaglagay na tayo, ayan. Siyempre, ibubuhol natin yan. Mas maganda number 2 yung inyong gamitin para mataba-taba. Tapos, dahil 1/3 cup yung nilagay ko, mga 1/4 lang ng mixture ng ating ice cream yung inyong ilagay. Para nakakover talaga ng chocolate. So, yan. Meron na tayong isang nagawa. So, mapakita ko sa inyo yung mas malapitan para mas makuha ninyo ng tama. So, kuha tayo ng isa. Tapos, gamit ang imbudo. Kapag tingin nyo tumigas na yung chocolate, huwag kayo mag-alala. Ilagay nyo lang po sa mainit na tubig yung plastic, lalambot po ulit yung chocolate, tapos spread nyo ulit ng ganito. Then, gamit yung ating sukatan, 1/3 cup to, pero huwag nyo pupunuin. Pagkatapos, gagamit ako ng chopstick kasi nga malit yung butas ng aking imbudo. So, madali lang naman to kapag nasanay na kayo. Then, normal po na titigas kagad yung ating chocolate kasi malamig yung ating ice cream mixture, no? Tapos, buhol lang natin ng ganyan. Higpitan. Kalimitan yung iba problema talaga na yung pagbubuhol. Kaya huwag nyo pong pupunuin para hindi kayo mahirapan magbuhol. Kahit paano, makakabuelo kayo. So, ganyan lang siya kadali. Ulit pa tayo ng isa pa. Para makita nyo pa ng mas malapitan. Lalagay ulit tayo. Huwag pupunuin. Naku, panigurado mag-e-enjoy po yung mga bata pag ganito yung ginawa ninyo. Yun nga po, yung anak ko, yung ngiti niya parang hindi na mapaglagyan kung saan. Tapos mabenta pa to dahil chocolate nga sa mga bata, mahilig sa matatamis, malalamig. Pati rin ang mga matatanda. Ayan. Then, buhol natin. Kapag tingin nyo sobra, bawas lang kayo. Ganyan lang. Tapos, babanatin lang natin ang paganyan. Para po bumuhol. Then, ikot. Tapos, ilak natin. So, pag hindi talaga kayo sanay magbuhol, ito po kasi, lumitindahan pa ako. Isa to sa mga ginagawa ko talaga, yung pagbebenta ng ice candy. So, ganyan lang kadali, oh. O, nakuha nyo na. So, tatapusin ko itong lahat para makita nyo kung ilan yung ating nagawa.
So ngayon, tapos na tayong gumawa ng ating Magnum Chocolate with Pinipig Ice Cremdy. Ayan o. So syempre hindi pa to pwedeng kainin ha. Ilalagay natin to sa ating freezer at kailangan natin tong patigasin at napakasarap ditong iserve. Sa mga magtatanong, nakagawa po ako ng 40 pieces na ganito po ang laki. Ayan. So ipapakita ko sa inyo ng malapitan para mas makita nyo po ng aktual. So, ganito siya. Tumigas na yung chocolate kasi malamig yung ating ice cream mixture. So, ang gagawin natin, ilalagay na natin to sa ating freezer. Nga pala, pagkatapos ko siyang maitali, kinat ko yung dulo. Kasi di ba mahaba yan. So, kinat ko para magandang tignan. So, ilagay na natin sa ating freezer. At eto na, dahil meron na tayo rito napatigas na ating ice cremdy, ang ating Magnum Chocolate with Pinipig. Ayan o. Siyempre meron na akong nakuha at yung aking anak ay nag-i-start ng tumikim. So eto, napakasarap nito lalo na kapag ganitong sobrang init ng panahon. Wow! So, pakita ko sa inyo ng malapitan bago ko tikman. So, yan o. Grabe. Alam mo yung napaka-creamy nung ating ice cream kasi wala tayong nilagay na tubig. Tapos, yung ating chocolate na ang gamit natin is dark chocolate compound ng Bakersfield. Kaya naman, talagang napakasarap. Siyempre, titikman na natin. Ang sarap nung may pinipig. Tapos may nakakagat kang chocolate. Panalong panalo. The best to ngayong summer. Kaya pwedeng yung pagkakitaan. Medyo mataas nga lang yung costing neto kasi ang mga ginamit natin, hindi tayo naglagay ng tubig na parang extender. So, pure milk, all-purpose cream, then itong ating dark chocolate compound, tapos yung ating pinipig. Pero, overall, the best. Panalong panalo. Natutunaw siya sa bibig. Tapos ito yung gusto ko. Yung hindi sobrang tamis. Parang mauubos ko to. Pero ito mga nagawa ko na to. Stock lang namin dito sa bahay. Dahil alam ko hindi to aabuti ng 1 linggo sa aking mga chikiting. Alam ko natatakam na kayo kaya pwede nyo itong subukan. So muli, ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming salamat sa inyong panonood. Lalo na po shoutout sa aking mga taga-subaybay, sa ating mga viewers na laging nakaabang sa ating mga recipe video. Kaya naman mag-comment down below kung ano yung mga gusto nyong recipe this summer na papatok na gusto nyong matutunan at malay mo, yung request mo na ang ating gawan ng video recipe. Kaya naman magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Maraming salamat po sa inyong panonood. Paalam!